may buntag sa to mga sugid viewers sa ITV Channel at Live. Kita karon din sa second floor Glavis Building, Amisula Street, Santa Lucia District, Pagadian City. O sa pangalan sa Tibok ang puwersa sa Information Television Network, ipangulan sa mga manager si Madam Divina Rojas, sa mga direktor yan sa Monte. Sa mga cameraman sila ni Mark Mendoza, John Rojas, o sa kaubanan sa ITV family, maayong buntag ganyong tanan. O ako ang inyong makauban sa programang Kasikas, Efren Supera. Lugalan rin sa inyong mga opinion, reaksyon, kabay sa itong pag-isgutan, karong buntaga. Pwede ka mo makapadangat na pinagi sa cellphone number nga makita sa inyong TV screen. O usap kung ano na yung mga reklamo, mga mulo diya sa inyong tagtag sa mga lugar. Pwede ka na inyo ipadangat sa itong programa, kaya ito ka ng aksyonan. Pinaagi sa pagtuki din sa ito ang programa, sa ito ang programang Kasikas. Haron ato ka na mapabot nga sa mga nahintungdang ahensya, nahintungdang mga opisyal nga mo ay angayan, nga mo ay muhatag solusyon sa mga problema din sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga barangay. O karong buntaga ang kaigsunan, garbo kay nato nga ato makauban sa ato programa Kasikas si Sir Belyenko, ang chairman sa Integrated Alpha Phi Omega Zamboanga del Sur. Integrated Mindanao. Integrated Mindanao Alpha Phi Omega. Okay, and then president siya sa alumni no sa Apo Susalas. Okay, Apo Susalas. Alright sir, may buntag o welcome sa Kasikas. Mayong buntag yapon. I'm happy. I'm facing again the citizenry of Zamboanga del Sur. Apo Susalas has another project coming up. This will be on June 23 to 24. A free cataract operation for ages 50 to 70 years old. The screening initial will be on May 19 at 1 p.m. in Tabak Hospital. Then followed by June 12. Okay. Sir, ato ni bawaan murag pila na kayo nga murag consecutive nga gipagayon ning maong free operation. Wala ba bayaran ng ato ang mga patient ani kini mga pasyente nga mo apel aning free operation sir? Wala silang babayaran kahit isang pera. Kahit isang bibigyan pa sila ng gamot after the operation. Okay, how about ang ilahang mobilization sir, ilang transportation? This is in cooperation with the First Infantry Division. So they will be ferrying the patients coming from the hinterlands. And of course, we are seeking also the cooperation of the barangays to ferry these patients in and out of Tabak. So far sir, sa inyong listahan karon, sa inyong list sa mga pasyente nga mo-avail sa maong free operation, pila na ba kabo karon ang inyong nasa inyong listahan? Sa ngayon wala pa kami listahan because it's the first time that we are airing this information drive. Diba? Magkasama lang tayo lately doon sa office ni General Lucero. So from there on, this is the first time that we are airing this. So ayun, nananawagan kami sa mga lahat na nakikinig at ipaabot sa mga iba na meron tayong libreng operasyon para sa mata na may sakit na katarata. At bukod doon, sa June 28 at up to July 1, meron naman ulit tayong operation bungi. Tinatawag natin Sweet Smile. Okay, Sweet Smile. Sa Margosa Tubig Regional Hospital. How about sa katarak, sir, na nabatay, kano sa man ang schedule sa screening ani ganito? May 19. May 19 ang screening dito sa may Tabak. Sa Tabak. Okay, alauna ng hapon. Okay, para. So wala ba limit sir basta mudaghan ning mga kuan at pasyente? The more the merrier. The more the merrier. So ma-carry ra actually ang target namin is not less than 50 patients. Okay, how about more than just 50 sir? Mas maganda. Kasi mag-oopera dito dalawang doktor, si Dr. Egay Legaspi at si Ramcar Blancia. Okay. Meron pa rin kami kukunin si Dr. Tito Dejos from Cagayan de Oro. And hopefully, the partner namin na Mabuhay Desiree Foundation can bring also 1 or 2 more doctors. So, atong nabawon sir, first time nimo nga nag-organize ani nga mag-conduct og free operation sa mga katarak. Adunay katong mga katarak nga mga pasyente. So, sir, sa may nakaagni nimo no kainggan niyo, encourage man ka nga magpagayon aning free operation kay itong hibawan, Sweet Smile naman to para mo to sa mga bungi. Kanong imuha na pong gi-cover karon, gi-apil na po nimo ang mga adunay katarak nga mga pasyente. Kasi yung mga ginikanan ba ng mga bata, nakita din namin na may mga diferensya sa mata at nangutanag yun siya gihapon na baka daw meron kaming magawang paraan na maoperahan naman yung mga magulang ng mga inopera namin bata.
So from then, sabi ko, tingnan natin at kakakausap tayo ng mga mabutihing doktor at ng isang foundation na pwedeng gumawa nitong libreng operasyon. Kasi nung tinanong-tanong ko sa mga doktor na nag-oopera nito, gagastos ka ng mga 20 to 25,000 per eye. Kawawa naman yung mga mahihirap na hindi makaka-afford nito. So, gumawa kami ng paraan na makakita ng makaka-partner. At ito nga, kauna-unahang pagkakataon na gagawin namin sa Zamboanga del Sur. Kaumpisa lang namin, kumontak na sa amin ng Lanao del Norte. Nagawin din daw doon ng cataract. Sabi ko, tingnan natin muna dito. Kung ano ba, mag-success ba. Yeah. Okay. Sir, ato yung mahibawaan, kaya di magiging siya mag-success, di siya ma-materialize kung walay financial support, no? Asa magikan og financial support pangpalit sa mga tambal, mga equipment, sa mga ipagayon nga operation? The Mabuhay Desiree Foundation will take care of the instruments and the medicines and the lenses. Ang partner namin dito is also our brothers in Oslo, Norway. The Alpha Pi Omega Oslo, Norway Alumni Association. So, joint project ito between Apo Sosa Alas and Apo Oslo, Norway. And of course, the cooperation of the doctors in Mabuhay Desiree and the LGU of Labangan, wherein the Upper Pulacan is located. And of course, it will be hosted by the 1st Infantry Tabak Division. This will be the second time that they'll be hosting our project. The first was the Sweet Smile. Sweet Smile. So we were able to operate 72 patients. So sir, ito lang gusto na to ma-specify, no? Ang LGU Labangan o sa ilahang counterpart aning program? Well, hopefully they can give some financial assistance kasi they will encounter some expenses also in catering to these patients and the incidental expenses, just like the traveling going there and some food for during the operation, things like that. And yung mga galing sa labas ng Zamboanga del Sur, i-house namin sa loob ng kampo. Okay. So, bisan pa og dili taga Zamboanga del Sur ang pasyente, pwede ra makita ra ninyo? Yes, kung makakarating sila, but our priority is always Zamboanga del Sur, lalo-lalo na sa 1st District. Kasi para mas malapit ba? Alam mo naman, kung matatanda na, masyadong mahirapan na magbiyahe ng malayo. So, kung okay itong sa Tabak, sana magawa din natin somewhere sa 2nd District. Siguro, gawin natin sa Margo sa Tubig Regional Hospital kung pwede. Ang mga nurses, sir, asa man tadapit? Ang nurses, bahala na sila Dr. Legaspi doon. Total, isang nurse lang naman ata, isang doktor. So marami naman tayong mga nurses dito, magbo-volunteer siguro. So, pila ka days ang ipagayon ng operation yan? Dalawa lang to, 23 and 24. Okay, so sandali lang kasi mag-opera ng ngayon, modern technology ng cataract. Hindi tulad ng dati, ini-scrape pa ng scalpel, things like that. Ngayon, laser na siya. Laser na lang? Mas madali? Mas madali siya. Okay, so kung ibutan tala mga 100 ka pasyente, so pwede na siya 2 days ma-accommodate siya. Ma-accommodate siya ng naman doktor. Okay. So, pila ka buk doktor ang so far ngayon, 3 nakakommit. Nakakommit. And then muna sila ang kuanagina sila muna yung opera sa mga cataract patient karon maabot nga operation. So, ang kini programa sir, first time na launch or naka-launch na mo ani sa other places sa Philippines? As far as our association is concerned, this is the first time we will be doing the cataract. Kasi naka-concentrate kami sa mga bungi And sa Bungi, we have reached as far as Leyte already. And we have done already 14 missions. Sa mga bungi? Sa mga bungi. And this is the first time that we'll be doing the cataract. So with these two missions together, pag nagtuloy-tuloy ito after election, we'll find ourselves too busy. Okay. So sir, ato ni bawaan nga naamoy mga membro, no, mga brotherhood nga mga official, national officials, no, sa ato ang panggobyerno sa Pilipinas. So naa ba sila dako pong tabangan ni sir ang inyong mga brotherhood nga like so far hindi kami nag-istorbo pa dito sa mga
taong nasa taas. Kami-kami lang muna dito sa ano. Hopefully, they will take recognition of our efforts and take some steps in the future wherein kasi ang balak namin talaga is to spin off Project Boss and make it a foundation by itself. Kasi if you're a foundation already, the more you can cater to more patients because you can have easily generate donors worldwide. Worldwide, no? Okay. So, sir, ato ang balik ko lang na to, no? Itong awagon na to mga televiewers karon nga ang screening para sa cataract operation this coming May 19. May 19. So, At dito lang mo 1 PM. 1 PM sa may Tabak, no? Sa Tabak President Patrick. Hospital. Okay, Tabak Hospital. So, kung namoy mga silingan diha nga dunay cataract, dada karong May 19 sa Tabak, no? Dito sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army sa may Pulacan, Kuta Sangan, Major Cesar. Diha na diha ang ato ang screening, no? Ipahigayon sa Okay. Screening May 19 direct. May 19. Adayon ang operation ini June na. June 23. Pero after May 19, gagawa pa ulit kami ng isa pang screening. Isa pang screening. Para sa mga latecomers. Latecomers, no? Yung hindi ma-accommodate sa May 19. May 19. However, pagdating sa June 23 at mayroon pang mga ibang narating na kahit pa hindi na-screen, pwede pa natin siguro ihabol. So far, sir, kay magpagayon po mo sa Sweet Smile operation para sa mga kriso ng bungi. Ang population ba ang strength sa ginaghanon sa mga pasyente nga bungi nagtaas or nagamay kay kung baon annual mo nag I was surprised kasi sa first that was June 21, 2011 sa Margosa Tubig we had 82 patients coming in, no? And we were able to operate more than 60. And then, the second time around, bumaba, naging mga 40. Pero nung ginawa namin sa Tabak, tumaas, hanggang 72 yung inopera, 102 yung dumating. So, sabi ko, hindi pa talaga natin nare-reach ang kasulok-sulukan ng Zamboanga del Sur, no? Sayang ngayon nga, meron pa nagsabi sa akin, may naiiwan pang ilang bungi na sa Bayog. So, nakikipag-coordinate din ako doon sa mga tao sa Bayog at lalo din sa mga ibang lugar na sana mag-cooperate sila na makatulong tayo sa mga mahihirap. Kasi itong mga bungi, they could live with it. They don't have to exert extra effort kasi nga mahal eh. Mahal, no? Sa pribadong doktor, ilan kaya yung gastusin nila sa operation? Ang simple na tinatawag natin na isa lang hiwa, 30 to 35,000 ang gagastusin mo sa private hospital. Kung bilateral pa, yung dalawa, mas mahal pa. Mas mahal, times 2. Kung meron pa sa loob, lalong mahal. Tripty na. So, sabi namin, awa ng Diyos naman at nakakuha kami ng mga mahuhusay na partner at nagagawa namin to. Ang Apo sa Alas is just the convener mga forces together. So we put them together kasi yung mga doctors, they are so busy. The LGUs are also busy. So kami yung namamahala in the ground roots para to have these patients, the doctors, the accommodations, things like that. All forces working together for the benefit of these indigent people. Okay. Sir, gumikan kay itong nakita, no, nga mas daghan pa kayo nga wala na abot ang information drive dito sa mga lungsod. Kasuksuokan yun sa ato ang mga lungsod sa probinsya. Why not, sir, nga inyuhan ang himuon every municipality, schedule ninyo, para nga makater gitanan nga mga... What we were doing before is I was joining the ABC meeting. Sa Association of Barangay Captains. Okay. Wherein Rico Amigo was very cooperative. So he invites me every time na meron silang meeting. I announced this to the barangay presidents, barangay captain president. So na-filter down to sa level ng mga tao. Pwede na. We also tap before the health workers. Kaya sabi ko nga, let's take this panawagan na let's take upon ourselves individually to be responsible and really
do something for the betterment of these people. Tumulong tayo na, oy, ikaw may katara ka, may nabalitaan akong libre doon, punta ka. Yun lang, tapos nagte-text brigade din ako sa mga mayors, sa mga barangay captains, sa mga may cellphone numbers ako. Para sila na yung bahala sa ano. Yes. And makatulong din sila kung walang mahihirap na tao, ultimo pamasahe, wala eh. Wala, yun. So, kailangan sila tabang sa LGU. Mga local officials sa barangay level, so kailangan po nagtabang. That is part of responsibility sa mga barangay officials. May mga ambulansya naman sila dito, whatever. Noon, sa Tambulig, ginamit yung ambulansya para magdala ng mga bungis sa magwa sa tubig. So, these are the good leaders na we have. Sana, lahat maging ganun. Mag-cooperate. Lalo na pagkatapos ng eleksyon. Gampanan na yung kanilang mga pangako. Total, wala naman ito political color. Okay, so linawin na natin, sir. Wala bang political color sa talang linawin para sa ating mga viewers? Baka isipin nila na itong si Sir Bel baka may may backup na mga malalaking politiko. Wala, ang backup lang namin mga kapatiran na little here, little there. Walang sasabihin mo isang tao o isang malaking organisasyon na nagbabackup. Ito nga, nagkwekwenta-kwenta ang asawa ko the other night ng mga expenses at saka donations. Mas labaw pa itong expenses kaysa yung dumating na donations. Kawang-gawa. Sabi kaya pala, wala ka ng pera. Sabi sa akin, yung retirement mo, dyan mo ginagastos. Sabi ko, wala tayong magagawa. Dito tayo inilagay ng Panginoon Diyos. So, bahala ang Diyos kung ganun. Ang sa akin lang, I feel responsible dahil nararamdaman ko na ito ang parang itinulak ako dito. So, sige. Go on lang. Okay. Sir, gusto lang mo may bawaan, no? Murag interesado mi. Usa man gyud rason nga naman nga imuhang self imo na magyong gi-focus pagtabang nga gani yung mission karon nga may pagawas pa kag personal na kwarta para lang gyud nga successful ang mga operation, successful ang mga programa nga i-launch ninyo nga tabang sa uban mga benepisyo. Usa man gyud nakaaghat nimo ani? I myself cannot understand kung bakit ako naitulak dito. Yung nakwento ko nga sa iyo nung una, nag-umpisa lang yan sa nangako ko sa dalawang bata. Yung bungi. Naging successful naman. So, yung mismong foundation na partner namin, yung Maharlika Charity Foundation, inimbita naman ako sa ibang lugar. So, salamat naman at naging cooperative yung mga kapatid namin. So, ayun, naging one project after the other, very successful. So, sabi ko, sige, nakakatulong tayo, why not? Diba? And may mga tumutulong din naman sa mga incidental expenses. Of course, bago mo masagawa ito, you have to have initial meeting, travel here, travel there, and things like that. Ayun, and I find gratification na makita ko yung mga, lalo-lalo na after operation ng mga bata, yung ngiti ng mga bagulang, ang ganda eh. And these people, you cannot measure their excitement, their happiness. Yun lang, nakakaluwag ba ng damdamin? Yun yung feeling na nakakatulong ng kapwa. Nakakatulong. Itong cataract, nagawa namin, pero with the Maharlika noon sa Marawi. But hindi kami nag-initiate noon. We were just called upon to coordinate and dissemination. Doon marami din na opera. So nakita ko maganda rin pala itong proyekto na ito. Nakapag-tie-up naman din ako doon sa tinay-upan ng foundation nila sa Mabuhay Deseret. Okay naman. Awa ng Diyos, isang ayon naman sila. So, siguro, pagkatapos ito at marami tayong masilbihan, tuloy-tuloy na tayo sa buong Kamindanao na ito. Sa pagkaroon ba, sir, open ba ang kininga mo ang programa para kung naay mga mo donate sa donations asa dapat nila ihatag? Well, we have our bank account. Aposo sa Alas has their own bank account, our own bank account with Allied Bank. And through this station, I hope
you can generate this information drive. If we have good-hearted people around and would like to donate, I can give you our bank account number. Para basinay po yung mga malumog kasi mga kundi gusto nga mutabang, no? Para sa to ang mga kaigsunan po nga wa di gyud ka-afford og paopera sa ilang katarak, paopera sa bungi umikan sa na mga priorities pagkaon una, no? Clothing, education, di na nila magkaroon nga magpaopera sila. Doon sa Kapatagan, natuwa mga bata kasi yung kapartner namin namigay pa ng mga laruan yung mga Maharlika, sabi ko, uy, sana ang mismong association namin nakasulisit ng mga laruan at pamimigay sa mga bata. So, doble kasiyahan ng mga bata. Naoperahan na sila, may para pang Pasko. May mga regalo pa sila natatanggap. No? Okay. Yun sana, these are the things na lahat sana tayo ay magkaroon ng kooperasyon. Total, NGO na rin kami dito sa Pagadian City. So, we expect na lahat tawag dito, tabang. Okay. So, sir, sa tanang nga ipakyan yung operation, wala ba'y nagkahitabong komplikasyon, problema sa inyong mga pasyente nga na-operahan? Naku no, awa ng Diyos. Wala naman. Siguro naman, hindi naman kami pababayaan ng Panginoon Diyos. No? Kumbaga, nagbibigay ka na ng kasiyahan sa mga tao. So, tutulungan niya tayo. So far, successful lahat? Successful na naman. Kasi ang mga doctors naman dito talaga mga specialist. Hindi ito yung mga mission na wherein nagpa-practice lang yung mga doktor. No, these are talaga mga, sa mata talaga mga ophthalmologist na to. At sa, sa bungi, mga plastic surgeon na to. Sa ngayon, basta nakita nyo ba yung mga naoperahan na ng mga bungi na nakagain talaga sila sa kumpiyansa sa sarili? Yes, nabanggit ko sa iyo, di ba, nung international anniversary namin, ginawa namin sa Tambulig, yung isang bungi doon, ang edad data, mga 52 na yan, operahan namin siya. Abay, nag-offer pa siyang kumanta, ang ganda ng boses. Yung confidence niya, hindi mo halata na bungi siya kung hindi mo lalapitan. So, sabi ko, uy, mahilig ka palang kumanta. Dati na siya mahilig, yung nga lang, hungaw. Pero nung naoperahan na siya, lalo siyang nasiyahan. Nabanggit mo ito, sana with your cooperation ng station mo, magawa natin na para bang singing contest for this mga bungi. Yung mga naoperahan na? Mga naoperahan na. Okay. Para magkaroon lalo sila to further improve their esteem, their confidence. And sana may makuha tayong sponsor at mailunsad natin to. Sa Zamboanga del Sur, nasa 300 na yung operahan natin bungi. Try natin yan siguro, sir. Hindi lang sa... By age level lang siguro. By age bracket. Lang. Tingnan natin kung ano yung mga talents nila. Natin, like, yung dancing sila. Yeah, not only singing. Kasi, talent lang talaga. Kasi kawawa naman yung iba na hindi marunong kumanta eh. Tingnan natin kung saan siya nababagay. Doon natin sila i-compete. This early, baka meron dyan mahilig sa mag-sponsor ng ganito. Contact lang sa iyo at okay. Para maumpisahan natin itong pinaplano natin para na naman to sa mga kaibigan natin. Sa ngayon, mayroon ng kumpiyansa sa sarili. Double purpose then you can raise funds also for the next batches na operation. Okay. Kasi continuing project. Fundraising. Gawin natin yung fundraising yan. Diba? Sige. Okay. Good. Okay. So, mga televiewers, good news yun, no? Sa ito, makaisunan diya nga doon ay problema sa mata, doon ay katarak diya sa inyong mata, o katupong napadiyahe mga kaisunan diya nga mga bungi, mga bata nga bungi, ay naman kabalaka. Kay ang project boss, no? Brotherhood Operation Saving Sight, na para ni sa katarak. Mag-conduct og operation nga free, libre gini alang sa tanan. So, ikaw na siguro manawagan, sir, sa to ang mga televiewers karon. Yeah, again, nananawagan ako sa mga nanonood ngayon. Pakisabi din po sa mga hindi nakakapanood sa oras na ito na meron po tayong libreng operation sa katarata.
Ang edad 50 hanggang 70 anyos. Ang screening will be May 19, 1 p.m. Punta lang po sa Tabac Hospital. At ang susunod po sa mga hindi makayang sa unang bukso ay sa June 12. Okay? Yung June 12 nga pala, 1 p.m. din, pero maminaw lang mo kasi baka, that is an Independence Day Baka ma-extend hanggang hapon ang event sa Tabac, so we might be able to, baka i-move natin sa June 13, depende pa. So, pa ngayon, okay, tentative pa yung June 12. Pero yung May 19, okay na yun. May 19. And then the operation will start June 23. Okay. So sir, thank you so much sa imuhang pagbisita sa tuong programa. Anything napakay-iduga sa wala na to na isugutin dire? Yun na lang, sa June 28 to July 1, yung bungi naman, at saka yung palate sa Margosa Tubig Regional Hospital. Okay. So yung panawagan lang po sir, kay basin ato ang mga gabyo karon na gusto sila nga mo, at least imong i-explain nga, kinahanglan og financial support ang maong programa. Yes, though ang mga doctors ay libre, we incur expenses along the way, especially traveling namin, because we are catering all over Mindanao and as far as Leyte. And Samar has called up also na they want this replication of this project. So those kind-hearted na mga tao dito sa Zamboanga del Sur, sana po ay makipag-contact kayo sa amin o sa istasyon na ito, at kung ano man gusto niyo ibigay na tulong, ay kami po taus-pusong tatanggapin po namin at magpapasalamat ng malaki. So God bless po tayo at maraming po salamat, lalo-lalo na sa istasyon na ito at lalo-lalo na kay Mr. Efren Superan. Okay. Sir, salamat kayo sa imuhang pagbisita dire, no? Actually ato nang i-pray gyud nga mag-successful na kay first time ra ba mo nga mag-conduct, no? Og operation para sa mga katarak. Ato makaisun na katarak, problema sa mata kanang katarata. So ato nang i-pray og tanan og ano na tay katabang-tabang ta kay ngano gon og muhikaw ta basta naa lang gyud, no? Actually kuan man na siya pod naman na in return dili ingon nga kwarta kun dili taga mo blessing sa taas, no? Yeah. Okay. Sige. Alright, so thank you so much, sir, sa kasigas. Okay. Makakaisunan sa pangalan sa Katibuk ang Puwersa sa Information Television Network, ipungan sa mga manager si Madam Divina Rosa, mga director si Ian Samonte, sa mga kameraman sa Mark Mendoza, sa mga kameraman usab si John Rojas, o ako ang kauban karon, no, atong guest diri sa ato ang programa kasigas, si Sir Bel Yenko, ang chairman sa Integrated Mindanao Apo Sosalas, o siya ang president, no, sa kining Apo Sosalas po. Kuan siya. Okay, sakto, diba, sir? Okay, so kini yung lagad, Efren Superal, dagang salamat og may buntag kanyang tanan. God bless.